Kabanata 23, Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Naparoon si Jesus sa Galilea, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, at sinasabi, naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Diyos, mangagsisi kayo, at magsisampalataya sa ebanghelyo. Marcos Kapitulo 1 versikulo 14-15. Ang pagdating ng Mesiyas ay unang ipinahayag sa Judea. Sa templo sa Jerusalem ang kapanganakan ng tagapagpauna ay inihula kay Zacarias habang siya ay naglilingkod sa harap ng dambana. Sa mga burol ng Bethlehem ay ipinahayag ng mga anghel ang kapanganakan ni Jesus. Sa Jerusalem ang mga mago ay dumating sa paghahanap sa kanya. Sa templo ay nagpatutuo sina Simeon at Ana sa kanyang pagka-Diyos. Ang Jerusalem at ang buong Judea ay nakinig sa pangangaral ni Juan Bautista, at narinig ng deputasyon mula sa Sanhedrin, kasama ng karamihan, ang kanyang patuto tungkol kay Jesus. Sa Judea, tinanggap ni Kristo ang kanyang mga unang disipulo. Dito ginugol ang karamihan sa kanyang unang ministeryo. Ang pagkislap ng kanyang pagka-Diyos sa paglilinis ng templo, ang kanyang mga himala ng pagpapagaling, at ang mga aral ng banal na katotohanan na nahulog mula sa kanyang mga labi, lahat ay nagpahayag na pagkatapos ng pagpapagaling sa Bethesda ay kanyang idineklara sa harap ng Sanhedrin, ang kanyang pagiging anak sa ang walang hanggan. Kung tinanggap ng mga pinuno sa Israel si Kristo, pararangalan niya sila bilang kanyang mga sugo upang dalhin ang ebanghelyo sa mundo. Sa kanila unang binigyan ng pagkakataon na maging tagapagbalita ng kaharian at biyaya ng Diyos. Ngunit hindi alam ng Israel ang oras ng kanyang pagdalaw. Ang paninibugho at kawalan ng tiwala ng mga pinunong Hudyo ay huminag sa lantad na pagkapuot, at ang mga puso ng mga tao ay tumalikod kay Jesus. Ang Sanhedrin ay tinanggihan ang mensahe ni Kristo at determinado sa kanyang kamatayan, kaya nga si Jesus ay umalis sa Jerusalem, mula sa mga saserdote, sa templo, sa mga pinuno ng relihiyon, sa mga taong tinuruan ng batas, at bumaling sa ibang uri upang ipahayag ang kanyang mensahe, at tipunin ang mga dapat magdala ng ebanghelyo sa lahat ng bansa. Kung paanong ang liwanag at buhay ng mga tao ay tinanggihan ng mga awtoridad ng simbahan noong mga araw ni Kristo, gayon din naman ito ay tinanggihan sa bawat susunod na henerasyon. Paulit-ulit ang kasaysayan ng pag-alis ni Kristo sa Judea. Nang ipangaral ng mga reformador ang salita ng Diyos, hindi nila inisip na ihiwalay ang kanilang sarili sa itinatag na simbahan, ngunit ang mga pinuno ng relihiyon ay hindi pinahintulutan ang liwanag, at yaong mga nagdadala nito ay napilitang humanap ng ibang uri, na nananabik sa katotohanan. Sa ating panahon iilan lamang sa mga nag-aangking tagasunod ng mga reformador ang pinakikilos ng kanilang espiritu. Iilan lamang ang nakikinig sa tinig ng Diyos, at handang tanggapin ang katotohanan sa anumang anyo nito. Kadalasan ang mga sumusunod sa mga hakbang ng mga reformador ay napipilitang tumalikod sa mga simbahang kanilang iniibig, upang ipahayag ang malinaw na pagtuturo ng salita ng Diyos. At maraming beses yaong mga naghahanap ng liwanag ay sa pamamagitan ng parehong turo ay obligadong umalis sa simbahan ng kanilang mga ama, upang sila ay makapagbigay ng pagsunod. Ang mga tao sa Galilea ay hinamak ng mga rabay ng Jerusalem bilang mga bastos at walang pinag-aralan, gayunpaman ay nagharap sila ng isang mas kanais-nais na larangan para sa gawain ng tagapagligtas. Sila ay mas tame-time at taos-puso, mas mababa sa ilalim ng kontrol ng pagkapanatiko, mas bukas ang kanilang isipan para sa pagtanggap ng katotohanan. Sa pagpunta sa Galilea, si Jesus ay hindi naghahanap ng pag-iisa o paghihiwalay. Ang lalawigan sa panahong ito ay tahanan ng isang masikip na populasyon, na may mas malaking paghahalo ng mga tao ng ibang mga bansa kaysa sa natagpuan sa Judea. Habang naglalakbay si Jesus sa Galilea, nagtuturo at nagpapagaling, maraming tao ang dumagsa sa kanya mula sa mga lungsod at nayon. Marami ang nagmula sa Judea at sa mga karatig na lalawigan. Kadalasan ay obligado siya na itago ang kanyang sarili mula sa mga tao. Ang sigasig ay tumakbo ng napakataas kaya't kinakailangan na mag-ingat upang ang mga awtoridad ng Roma ay mapuko na matakot sa isang paghihimagsik. Hindi pa nagkaroon ng ganitong panahon para sa mundo. Ibinaba ang langit sa mga lalaki. Ang mga nagugutom at nauuhaw na mga kaluluwa na matagal nang naghintay para sa katubusan ng Israel ngayon ay nagpakabusog sa biyaya ng isang mahabaging tagapagligtas. Ang pasanin ng pangangaral ni Kristo ay, ang panahon ay naganap na, at ang kaharian ng Diyos ay malapit na, magsisi kayo, at maniwala sa ebanghelyo.
Kaya ang mensahe ng Ebanghelyo, na ibinigay mismo ng tagapagligtas, ay batay sa mga propesya. Ang panahon na kanyang ipinahayag na natupad ay ang panahong ipinaalam ng Anghel Gabriel kay Daniel. 70 linggo, sabi ng anghel, ay ipinasya sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod, upang tapusin ang pagsalangsang, at tapusin ang mga kasalanan, at gumawa ng pagkakasundo sa kasamaan, at magdala ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at hula, at pauiran ng langis ang kabanal-banalan. Daniel Kapitulo 9 versikulo 24. Ang isang araw sa propesya ay nangangahulugang isang taon. Tingnan ang mga bilang Kapitulo 14 versikulo 34, Ezekiel Kapitulo 4 versikulo 6. Ang 70 linggo, o 470 araw, ay kumakatawan sa 470 taon. Ang panimulang punto para sa panahong ito ay ibinigay, talastesan mo nga at unawain, na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa Mesiyas na prinsipe ay magiging 7 linggo, at 62 linggo, 69 na linggo, o 483 taon. Daniel Kapitulo 9 versikulo 25. Ang utos na ibalik at itayo ang Jerusalem, na natapos sa pamamagitan ng utos ni Artaxerxes Longimanes, tingnan sa Esra 14 minuto pasado alas 6, 7:1, Sham, margin, ay nagkabisa noong taglagas ng B. C. 457. Mula sa panahong ito 483 taon ay umaabot hanggang taglagas ng A. D. 27. Ayon sa hula, ang panahong ito ay aabot sa Mesiyas, ang pinahiran. Noong A. D27, si Jesus sa kanyang binyag ay tumanggap ng pagpapahid ng banal na espiritu, at hindi nagtagal ay nagsimula ang kanyang ministeryo. Pagkatapos ay ipinahayag ang mensahe. Ang oras ay natupad. Pagkatapos, sinabi ng anghel, pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa loob ng 1 linggo, 7 taon. Sa loob ng 7 taon pagkatapos pumasok ang tagapagligtas sa kanyang ministeryo, ang ebanghelyo ay ipangangaral lalo na sa mga Hudyo, sa loob ng 3.5 taon sa pamamagitan ni Kristo mismo, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng mga apostol. Sa kalagitnaan ng sanlinggo ay patigilan niya ang paghahain at ang alay. Daniel Kapitulo 9 versikulo 27. Noong tagsibol ng A. D31, si Kristo ang tunay na sakripisyo ay inialay sa Kalbaryo. Pagkatapos ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa, na nagpapakita na ang kabanalan at kahalagahan ng paglilingkod sa paghahain ay nawala. Dumating na ang panahon para tumigil ang makalupang paghahain at paghahandog. Ang 1 linggo, 7 taon, ay natapos noong A. D. 34. Pagkatapos sa pamamagitan ng pagbato kay Esteban ay sa wakas ay tinatakan ng mga Hudyo ang kanilang pagtanggi sa ebanghelyo, ang mga alagad na nagkalat sa ibang bansa sa pamamagitan ng pag-uusig. Nagpunta sa lahat ng dako na ipinangangaral ang salita, mga Gawa Kapitulo 8 versikulo 4, at di nagtagal, si Saulo na mang-uusig ay napagbagong loob, at naging si Pablo, ang apostol sa mga Gentil. Ang panahon ng pagparito ni Kristo, ang kanyang pagpapahid sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang kanyang kamatayan, at ang pagbibigay ng ebanghelyo sa mga Hentil, ay tiyak na itinuro. Pribilehiyo ng mga Hudyo na maunawaan ang mga hulang ito, at kilalanin ang katuparan ng mga ito sa misyon ni Jesus. Hinimok ni Kristo sa kanyang mga alagad ang kahalagahan ng pag-aaral ng propeta. Sa pagtukoy sa propesya na ibinigay kay Daniel tungkol sa kanilang panahon, sinabi niya, sinumang nagbabasa, ay maunawaan niya. Mateo Kapitulo 24 versikulo 15. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ay ipinaliwanag niya sa mga disipulo sa lahat ng mga propeta, ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili. Lucas Kapitulo 24 versikulo 27. Ang tagapagligtas ay nagsalita sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta. Ang Espiritu ni Kristo na nasa kanila, ay nagpatotoo ng una sa mga pagdurusa ni Kristo, at ang kaluwalhati siyang kasunod nito. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 11. Iyon ay si Gabriel, ang anghel na susunod sa ranggo ng anak ng Diyos, na dumating kasama ang banal na mensahe kay Daniel. Ito ay si Gabriel, ang kanyang anghel, na ipinadala ni Kristo upang buksan ang kinabukasan sa minamahal na si Juan, at isang pagpapala ang binibigkas sa mga nagbabasa at nakikinig sa mga salita ng propesya, at tumutupad sa mga bagay na nakasulat doon.
Apokalipsis Kapitulo 1 Versikulo 3. Ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Bagamat ang mga lihim na bagay ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ang mga bagay na inihayag ay sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Amos Kapitulo 3 Versikulo 7, Deuteronomio Kapitulo 29 Versikulo 29. Ibinigay ng Diyos ang mga bagay na ito sa atin, at ang kanyang pagpapala ay dadalo sa mapitagan, mapanalangin pag-aaral ng mga banal na kasulatan ng propeta. Kung paanong ang mensahe ng unang pagdating ni Kristo ay nagpahayag ng kaharian ng kanyang biyaya, gayon din ang mensahe ng kanyang ikalawang pagdating ay nagpapahayag ng kaharian ng kanyang kaluwalhatian. At ang pangalawang mensahe, tulad ng una, ay batay sa mga propesya. Ang mga salita ng anghel kay Daniel na may kaugnayan sa mga huling araw ay dapat maunawaan sa panahon ng wakas. Sa panahong iyon, marami ang tatakbo ng parutpar ito, at ang kaalaman ay lalago. Ang masama ay gagawa ng masama, at walang sinuman sa masama ang makakaunawa, ngunit ang marurunong ay makakaunawa. Daniel Kapitulo 12 Versikulo 4, Gs. Ang tagapagligtas mismo ay nagbigay ng mga palatandaan ng kanyang pagparito, at sinabi niya, pagka nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastisan ninyo na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. At ingatan ninyo ang inyong sarili, baka ang inyong mga puso ay mapuno ng katakawan, at kalasinggan, at mga alalahanin sa buhay na ito, at sa gayon ay dumating sa inyo ang araw na yaon ng hindi nalalaman. Kayo nga'y mangagpuyat, at manalangin na palagi, upang kayo'y mabilang na karapat-dapat na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang makatayo sa harap ng anak ng tao. Lucas Kapitulo 21 Versikulo 31, 34, 36. Naabot na natin ang panahong iniula sa mga kasulatang ito. Ang panahon ng wakas ay dumating na, ang mga pangitain ng mga propeta ay nabuksan, at ang kanilang mga solemn na nababala ay nagtuturo sa atin sa pagdating ng ating Panginoon sa kaluwalhatian na malapit na. Ang mga Hudyo ay nagkamali at nag-apply ng salita ng Diyos, at hindi nila alam ang oras ng kanilang pagdalaw. Ang mga taon ng ministeryo ni Kristo at ng kanyang mga apostol, ang mahalagang huling mga taon ng biyaya sa piniling mga tao, ay ginugol nila sa pagbabalak ng pagkawasak ng mga mensahero ng Panginoon. Ang mga makalupang ambisyon ay sumisipsip sa kanila, at ang alok ng espiritual na kaharian ay dumating sa kanila ng walang kabuluhan. Kaya ngayon ang kaharian ng mundong ito ay sumisipsip ng mga kaisipan ng mga tao, at hindi nila pinapansin ang mabilis na katuparan ng mga propesya at ang mga tanda ng mabilis na pagdating ng kaharian ng Diyos. Datapwat kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang abutan kayo ng araw na yaon na parang magnanakaw. Kayong lahat ay mga anak ng liwanag, at mga anak ng araw, tayo ay hindi ng gabi, ni ng kadiliman. Bagamat hindi natin dapat malaman ang oras ng pagbabalik ng ating Panginoon, maaari nating malaman kung ito ay malapit na. Kaya't huwag tayong manggatulog, gaya ng iba, ngunit tayo ay magbantay at maging matino. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 4 hanggang 6. Dito nagtatapos ang Kabanata 23. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.